Magandang gabi po sa inyo at salamat po ulit sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Welcome back. Ayan, welcome back. Welcome back, Ellie. Suki, Suki Oo. Kong Ellie. Kong, Yes po. what was your reaction when you heard the announcement of the president na after i-anunsyo ng mismong DOTR, LTFRB kahapon na may dagdag presyo ng pasahe, biglang ngayon, ay teka pala muna, hindi pa pala napapanahon, suspendihin muna natin. Ang problema dyan, paano i-expect ng Pangulo at ng DOTR na magsusurvive yung mga driver, yung mga tsuper at mga manggagawa sa sektor ng transportasyon. Hindi naman kasi pwede puro ayuda na lang. While we welcome yung pag-roll out ng ayuda, DSWD pa lang yan, take note. Wala pa yung fuel subsidy program ng Department of Transportation. So, while we welcome these measures, papaano naman in the long run? Kasi yung 5,000 na binigay halimbawa ng DSWD, hindi nga aabot yan ng isang linggo Sa jeepney drivers pa lang yun. Dahil sumisipa na ng mahigit 100 piso kada litro ang diesel. At sa mga susunod na araw at susunod na linggo, we are expecting hanggang 110, 120 pesos per liter. So wala nang matitira doon sa kikitain ng mga driver at ng tsuper. Kaya nga, bagamat ayaw, sinabi rin naman to ng mga transport groups na last option na sana itong pagtataas ng singil sa pasahe. Kasi halos wala na silang kinikita. At 90 pesos, ang nawawala na sa kita ng mga driver na jeepney pa lang is around 500 to 700 pesos per day. Ngayon, 100 pesos na kada litro ang diesel. So, ano pang iuuwi ng mga driver natin? At alam niyo ho, ang isa pang problema dito sa rollout ng ayuda, NCR pa lang ho yan. Metro Manila pa lang ho yan. Kanina kausap po namin yung DOTR sa isang committee. Sinabi nila na hindi pa nakakapag-roll out sa ibang regions. So, antayin muna daw nila na matapos nga yung pag-roll out nung kasalukuyan ngayon bago sila mag-roll out din nung sa kanila, sa mga regions. And I have asked several congressmen about this. Wala pa rin daw na bumababa o nada-download sa regions. So, compounding yung problema na to. Kasi may mga metro cities tayo na nasa probinsya. Metro Cebu, Metro Baguio, Metro Jensan, Metro Davao. So, paano naman yung mga driver sa probinsya? So, this is a problem. Kaya ang binabanggit natin dito, kung hindi ka magtataas ng singil o sa public utility vehicles, the best thing that you can do is immediately to suspend yung excise taxes. Pero even suspending excise taxes, alam niyo, very minimal lang din ang mababawas sa presyo ng produktong petrolyo. Fixed kasi yung amount na mababawas dyan. So ano pang pupwedeng gawin? Walang long term tayo na nakikita na pupwedeng gawin. We welcome yung measure na ginawa na ni Senate President Tito Soto sa Senate. Nag-file na siya ng bill completely repealing the oil deregulation law. Itong mga measure na to yung long term at talagang makakatulong sa ating mga manggagawa sa sektor ng transportasyon. So even if you do not increase the fare, but at least make it reasonable naman sa mga tsuper o sa mga driver natin na kumita rin sila. Kasi ang worry natin at ang takot natin dito, anytime soon po, titigil na lang sa pagbiyahe yung mga driver na jeepney, tricycle, bus, UV Express, at yung mga manggagawa natin at sa MC Taxi. At hanggang sa mga food delivery riders natin, titigil na ho lahat yan. Kung yung sinasabi mo kanina na nakikita natin, sige, suspendihin na natin yung excise tax. So, minadali, nag-certify as urgent yung sa emergency power ni Presidente. Pero kasi nung tanungin siya kanina, di pa siya sure kung kailan gagamitin yung emergency powers. Although I understand, hindi na kailangan dumaan sa paper buy kami, di ba? Diretso na yung pirmahan sa Malacanang kasi na-adapt na ng Congress yung version. Yun nga lang, parang depende pa rin daw sa sitwasyon kasi komplikado daw yung computation. Tama, ma'am. Alam mo, kaya yan yung binanggit ko rin kanina We have our mobilization sa labas ng house kanina. The problem is, the President believes that everything is normal. That is really alarming. Nothing is normal about the situation. Walang normal sa nangyayari ngayon. Ngayon, binigyan na ng solusyon. Ang gagawin na lang niya ay action na lang siya bilang presidente. Kahit maliit lang yung mababawas nito doon sa presyo ng produktong petrolyo, at least it will help. Gano'n man kaliit.
Ang problema, mismong Pangulo nagsabi pag-aaralan pa o titignan pa. Mr. President, ano pa hong pag-aaral ang gagawin ninyo? Gusto nyo ho, bigyan pa kayo ng panahon para makapag-aral, makita anong impact nito? The reality, nakasambulat na sa mga mata natin. Hirap na ang mga manggagawang driver, mga tsuper. Hirap na yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ano pa hong pag-aaral ang gagawin natin? Antayin ho ba natin matapos pa yung sigalot sa gitnang silangan sa Middle East? Hindi naman natin nakikita anytime soon matatapos yan. Because hellbent yung mga power players sa Middle East na magpapatuloy yung gera at sigalot doon. Antayin natin, wala munang bumiyahe, tumigil lahat sa pagpasada yung mga driver natin before we act decisively on this matter. So it's a question. Parang nananaginip o sabi ko nga kanina, if the President believes, and ito, sinang-ayunan din ni Undersecretary Claire Castro na normal yung mga nangyayari, kahibangan ho ang tawag dyan. Nananaginip ho ang Pangulo at ang Palasyo for them to believe that everything is normal. Take note, ang nararamdaman pa lang natin ngayon yung epekto ng sobrang pagsirit ng pump prices. Later on, in the next few days and in the next few weeks, mararamdaman naman natin yung pagsirit ng presyo sa mga pangunahing bilihin sa pagkain at sa mga serbisyo. Yan ay mga kasunod ho niyan. So, the question is, ano pa ang inaantay ng Pangulong Bongbong Marcos? This is a national security crisis waiting to explode. Yun po ang tingin natin dito. So, Mr. President, nasa inyo po ang bola. Tingin ho namin you are misinformed about the gravity of the situation. Kung Eli, ramdam namin, well, ako at least ramdam ko talaga yung mga sinasabi mo, no? At sinabi mo nga, wala pang katiyakan kung kailan matatapos ito. So, yung sinabi mo kaninang excise tax na makakatulong na kahit konti lang, no? Obviously, it's not going to be enough kasi hindi natin alam kung kailan matatapos. So, maliban po doon sa excise tax, ano po sa tingin nyo magandang gawin in the short to medium term? Kasi long term, sinabi niyo na, mention niyo na po, di ba, yung kay Senator Tito Oil Soto. deregulation. Oo. So, ano po, short to medium, ano pa po to add to itong excise tax suspension? Sana. Alam niyo ho, sa short term, we have no choice but to really mobilize government resources. Yan po talaga ang kailangan ngayon. So, ayuda po? Yes, ayuda. Kasi ako halimbawa, I am not fully against ayuda. Kasi short-term relief yan Pero sinasabi ko, hindi pa nga sapat even yung ayuda na binibigay ngayon. So extraordinary circumstance to. So it requires extraordinary measure din. So the government must really find way para makapag-roll out sa pinakamabilis na panahon at sa expansive as much as possible kasi ang tutok pa lang ng rollout ng ayuda ngayon ay nandito sa urban cities natin, particularly in Metro Manila. We're not talking yet doon sa mga probinsya. So at the short term yan. Yung doon po sa mga policy reforms, kasi ang pinaka-problema ho natin ngayon, pag tinignan nyo yung mga bansa sa ASEAN, yung mga kapitbahay ho natin, ang dami na ho na agad nila na ginawang measure. Halimbawa, yung mga subsidy doon sa oil para yung any shock doon sa market prices ng oil, po pwedeng karguhin ng gobyerno. Ang problema ho kasi sa bansa natin, we have that law, yung oil deregulation law. Ang problema po dyan, ginawang inutil ng batas na yan, yung gobyerno natin mismo. So it seems like the government cannot do anything other than say na we are monitoring the prices, we are monitoring this and that, and rolling out yung itong mga interventions such as ayuda. Kaya po yung usapin ng pag-repeal dito sa oil deregulation law, it's a matter of perspective. So, kung nakikita na grabe yung epekto at tatagal pa itong sigalot sa Middle East, dapat baguhin din yung paradigm, yung pagtingin ng gobyerno doon sa sitwasyon. Kasi wala nga siyang say, ginawang inutil ng batas mismo yung gobyerno So, for the government to have a say at talaga magkaroon ng mas malaking oversight power dito sa industriya ng langis, dito sa bansa natin, dapat ang isip niya, hindi naka-long term yung oil deregulation law. Dapat gawin niya of urgent and pressing concern to. That's the idea behind Senate President Tito Soto filing that bill. Because there's no way out. Highly deregulated yung langis natin, so walang say ang gobyerno. Ano nang gagawin natin? So at the immediate term, government must mobilize its resources. Itong pagsususpende sa excise taxes,
dapat hindi na nga pag-aralan ni Pangulo yan eh. I-suspend niya na para at least makatulong yan. Tapos, baka po pwede rin nating pag-usapan yung pagsususpende sa value-added taxes o pagbabawa sa value-added taxes on prime and basic commodities. So, yan yung mga nakikita natin na po pwedeng gawin. Can it be done? It can be done. So, ang question lang dyan is political will. Ang problema kasi natin, mahirap yan pumasa sa Congress dahil napakalakas ng lobby power ng mga big corporations and big companies in the oil industry. How can we expect na papasayan kung haharangin ka ng big energy players o big oil players, di ho ba? Yeah. So it boils down sa political will ng Pangulo. Yeah. Okay. Hindi, Kong Eli, puntahan ko lang, alam ko na meron kayong parang pinush na issue nito nakalipas na mga linggo about yung MRT3. Marami kasi sa mga kababayan natin ang dahil mahal ang gasolina at ang diesel, nagko-commute na muna ngayon habang nangyayari lahat ito. So, dahil na-raise nyo yan, nagkaroon tuloy ng concern yung mga tao na baka hindi safe. Yung, lalo na yung MRT3 na sinasabi nga ninyo. Although nagpaliwalag na yung DOTR, I'm sure meron pa kayong sagot sa kanila kung naniwala kayo sa explanation nila or hindi. Yung technical explanation nila kung bakit hindi pwede kung bakit pwede yung four cable car sa MRT3 na sinasabi nyo dapat 3 lang ang pwede. Opo. Sige. Ang sagot ho natin diyan, ang kausap po kasi natin yung mga train operators and drivers And they have the technical expertise kasi meron sila experience for how many decades already. So, kung you compare that to the general manager who is General Manager Mike Capati, dapat ang binibigyan mo ng premium dito sa mga concern na to ay yung mga operator mismo, yung mga trainer at mga supervisor mismo na nakakaalam ng operation ng tren. Ngayon, ang sinasabi ho ng mga manggagawa dyan sa MRT, yung concern doon sa signaling system at doon sa sistema ng pagpapatakbo ng mga four-car train, nilalagay niyan at risk, gina-jeopardize niyan yung safety ng mga mananakay. Ngayon, kailangan i-address yan. Kaya bang i-address yan? Kaya. Pag-usapan ng DOTR at ng MRT management, paano natin i-resolve to? Kasi kaya naman yan Mismong mga manggagawa at mismong mga taga-MRT ang nagsasabi, kaya namang resolbahin yan. But the problem is, the general manager is so allergic about this. At alam nyo, yung binigay ho na statement ng DOTR, ito binanggit ko rin ho sa isang committee meeting kanina. I have said this to Asek Kabutchan, the Special Concerns Assistant Secretary of DOTR, to send this message to Secretary Banoy Lopez. Wala kaming natanggap na any letter from DOTR. Ang pinadalang letter sa amin ay from MRT. Ganito ang analogy ko dyan. Ang nirereklamo ay yung MRT. Ang gumawa ng sagot, yung MRT. Sabi nila doon sa sagot nila, wala kaming nakitang problema sa aming sarili. Siyempre sasabihin mo yun kasi ikaw yung nirereklamo Kaya ang gusto namin pumasok dito, yung Department of Transportation. Now, if DOTR is saying, safe naman talaga yung mga train na yan, edi pag-usapan natin with the workers kasi yung mga train operator, sila na nagsasabi. Ano pong example nito concretely? Ang sinasabi po ng mga train operator, yung sistema na nakadesign for 3-car train. Ngayon, pag nagda-drive sila ng 4-car train, malaki ang posibilidad na sasampa doon sa platform, magbubukas ng pinto, pero yung isang bagon hindi pa nakasampa sa platform. Nakukuha niyo yung analogy. So yung isang bagon nandun pa sa labas ng platform, pero magbubukas ng pinto. So kung ikaw, pasahero ka, nagsiselfone ka halimbawa, hindi mo napansin, wala pa pala sa platform, hulog ka sa release. Hindi sakto sa rampa, ganun ba? Oo, hindi sakto doon sa rampa. Okay. So yun ho kasi yung problema. Yung sistema nakadesign para sa 3-car train. Okay. Yun po yung automatic train protection na sinasabi ho ng mga manggagawa natin. Ngayon, I cannot see any line from the statement of the Department of Transportation na ina-address yung concern ng mga manggagawa. Ang sinasabi nila, yung statement na ng MRT management. Ang alarming pa ho dito, sinabi, simpleng pamumulitika. Secretary ba, hindi tayo namumulitika dito. Alam nyo, walang pamumulitika dito. Tama, I agree with your statement na dapat i-encourage natin ang pagko-commute ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, but not at the expense of their safety. Okay. Simple lang naman ho ang concern namin Kung Eli, mas magaling ho si Secretary Banoy mamahiya ng manggagawa kasi may instance na namahiya siya ng manggagawa
sa train operations. Mas magaling pa pala mamahiya ng manggagawa si Secretary Banoy kaysa disiplinahin yung kanyang opisyal under Department of Transportation. So just to sum it up, ang gusto lang ho ng mga manggagawa, pag-usapan natin to, wag silang allergic sa sinasabi ng mga operators, ng mga train drivers. Pag-usapan natin to, at yan si General Manager Kapati, tigil-tigilan niya yung pagiging mayabang at magaspang ang ugali. Kasi sa halip po na tugunan niya yung problema, alam niyo yung tugon niya, wala naman siyang pakialam kahit sinong congressman ang hirap sa kanya dahil napakalakas niya kay Pangulong Bongbong Marcos. General Manager Kapati, wala ho akong pakialam kahit si Pangulong Bongbong Marcos pa ho ang backer ninyo. Ang usapin ho dito ay safety ng mga mananakay. Ang usapin ho dito ay yung sinasabi ng mga manggagawa. So I don't care about your backer. Humarap ka ho, General Manager Kapati, and let us resolve this objectively. Huwag yung nagtatago ka sa dipo at nananakot ka ng manggagawa. Baikli na lang na in addition to that, Kong Elia, kasi mauubusan tayo ng oras. Hindi ba ang solusyon dito yung parang nakikita natin sa ibang bansa, Masena at Shikina, inaga-anunsyo doon mismo sa train ride na yun na no exit sa Cable 4, kundi lahat kayo ay dapat mag-move na sa Cable 3 for exit. Ganun sa ibang bansa di ba? So, before dumating doon sa next stop, pupunta na sila sa next cable car. Ganun kaya? Pwede naman ho yun, pero nga sinasabi Kaso ho ng siksikan mga... sa atin. Siksikan Hindi makakagalaw. Sinasabi ng mga train operators natin, ang best case dyan ay ayusin talaga yung signaling system, tsaka yung sistema noong mga tren para umangkop doon sa pagpapatakbo. Okay. Kong, sorry, mabilis na lang. Okay lang po. Konti na lang kasi oras natin. Do you think it's about time na magdeklara ng state of national emergency? Well, TUCP has already announced na kailangan magdeklara ng national emergency. We believe that we are in a crisis mode already. So kaya kailangan immobilize na yung buong gobyerno, tumugon na tayo sa tawag ng panahon, and that involves also the legislative work. Kasi alam niyo ho, ito ipasok ko na lang ho, alam ko kapos na tayo sa oras, pero ngayon po nagtapos ang sesyon ng Kongreso, magbe-break, pero wala hong pinag-usapan at hindi na i-agenda sa Kongreso yung any measures patungkol naman sa sahod ng manggagawa. So how can the workers naman catch up with the rising prices of basic and prime commodities? So we are in a crisis mode already. So the government must do whatever it must do to address this crisis, and that involves also legislative work. I-certify niya as urgent yung mga dapat na i-certify as urgent. Wag lang pumokus doon sa mga short-sighted na mga measures. Siya na lang. Totoo ba na may kudeta sa lower house? Ang alam ko ho ay merong alingas-ngas dahil merong mga concern ang National Unity Party. Pero it's not for me, it's not my position to speak for them. Kung ano man yung hindi nila pagkakaintindihan with Speaker Bogie D. Pero kung ano man po yung mga paggalaw na yan, it does not serve the interest of the working Filipino people and the ordinary Filipino people. Sino daw ipapalit? Sabihin ito na. Di ko po alam sinong gusto nilang ipalit. Nasa kanila na ho yun. Basta kami ho, focus kami sa trabaho. Baka taga-NUP. Ay. Anyway, Kong Ellie, thank you sa ulitin. Salamat ko. Maraming salamat po.